Pinabulaan na naman na Malacanang ang aligasyon na walang ginawa ang gobyerno para masugpo ang weteng. Reaksyon ito ng palasyo sa pagdinig ng Senado na kung saan ay lumitaw na bigo ang kampanya ng pamahalaan laban sa naturang iligal na sugal. May report si Rocky Ignacio live mula sa Malacanang. Rocky. Yes, maraming salamat, Cathy. Sa isinagawang regular briefing ni Presidential Spokesperson Edwin Lacerda, mahigpit na pinabulaanan nito na wala umanong ginawa ang gobyerno sa paglaban sa iligal na operasyon ng weteng. Sinabi nga niya ito kaugnay pa rin ang isinagawang hearing sa Senado, kaya nagbitiw na DILG Undersecretary Rico Puno sa maraming kontrobersya kasama na ang weteng. Lumabas kasi sa pagdinig na tila nabigo ang gobyerno na sugpuin ang weteng. If you're asking us if we're doing something about weteng, yes, we are doing something against weteng. We have noticed that weteng cannot be fought on by based on initiatives of certain individuals. It has to be an integrated campaign, and that's the reason why the President and Jesse Robredo were looking at an integrated campaign against weteng. Gate ng kalihim, may mga inilalatag na programa ang gobyerno para gawing komprehensibo ang pagkilos ng gobyerno sa pagsugpo ng weteng. Kabilang na dito ang posibleng paglikha ng panibagong laro kapalit ng Small Town Lottery o STL bilang daan kontra weteng. Pinag-aaralan na niya ito ng Philippine Charity Sweepstakes Office at DILG. Proven to be not effective. That's the reason why we need to improve on we have to replace STL. It is not, it was implemented with the purpose of combating weteng. Apparently, it is not doing its job of combating weteng. That's why we need to find a replacement, an alternative to STL. And we're looking at it, PCSO is studying it, DILG, prior to the passing of Jesse, was also looking into it. Samantala, ipinaliwanag ng Malacanang na hindi nila binaliwala ang naturang pagdinig sa Senado. Ipinagtanggol ng palasyo ang pagpapadala ng liham upang malaman ang magiging agenda ng pagdinig. Ito'y upang mas maging handa ang mga inimbitahang miyembro ng gabinete sa Senado. The good senator should not take this as a position that is adversarial to the investigation or to her evaluation. We certainly do wish to cooperate. Sagot ito ng palasyo sa report na kailangan pa ng mga kalihim na humingi ng permiso sa Pangulo. Git pa nila Lacerda, dumalo kasi ang ilang imbitadong gabinete sa isinagawang cabinet cluster meeting sa Malacanang. Hindi nakasipot sa pagdinig sina Executive Secretary Paquito Ochoa Jr., Justice Secretary Laila De Lima, DNR Secretary Ramon Paje at incoming DILG Secretary Mar Rojas. This is not the first time that the cabinet secretaries have asked for consent. In the impeachment case, the President gave his permission to Secretary Laila De Lima to appear, as well as Commissioner Kim Henares. In so far as this matter is concerned, there were certain rules that the executive branch wanted clarified. For instance, ano pala yung scope ng questions to the cabinet secretaries? Who were the cabinet secretaries that were asked to be present? Secretary Mar Rojas, who is yet to assume position as DILG, Executive Secretary Ochoa, Secretary Laila De Lima, and Secretary Paje. There were some questions that, there were some issues of, for instance, of jurisdiction that were being asked now. But the idea is to, let's clarify first this, but we are certainly willing to cooperate. Samantala, Cathy, nakapaloob niya doon sa isinusulong na kampanya laban sa weteng ay mabigyan ng tunay o lehitimong trabaho ang mga Pilipino. At yan po ang ating pag-uulat mula sa Malacanang sa tulong ng RTVM. Ako po si Rocky Ignacio para sa Telebisyon ng Bayan. Maraming salamat, Rocky. Inilunsad ni Pangulong Aquino ang isang kakaibang kampanyang pangkapayapaan. Ito'y sa pamamagitan ng pagtatalaga ng mga peace ambassadors na nagmumula sa hanay ng mga artista, musikero, atleta at iba pang mga alagad ng sining. Si Elena Luna nag-uulat. We raise our right hand and we say together, I pledge to fulfill the work and responsibilities of a National Peace Ambassador. National Peace Ambassador. Simula ngayong araw, yan ang magiging papel ng mga celebrities na ito matapos formal silang manumpa sa harap ni Pangulong Aquino. Nais ko rin bigyan pugay ang ating mga Peace Ambassadors
ang ating mga artista, musikero at manlalarong Pilipino na nagmula man sa iba't ibang larangan ay buong pagkukusang nagbigay ng suporta para sa malawakang kapayapaan. 18 sa 72 Peace Ambassadors ang dumating sa palasyo. Pinangunahan nito ni na Apple the App ng Black Eyed Peas, ang aktres na si Ann Curtis at aktor na si Gerald Anderson. Mga bagong Peace Ambassadors din ng Fashion Design Council of the Philippines sa pangunguna ng presidente nilang si JC Buendia at ang mga miyembro ng Philippine ASCALs. Through my music, definitely. And that's one of the idea of I have as being a piece of ambassador is I think we need visitations and, perform in front of these kids or visiting places and just, laughter and music. The best way that I can probably promote the peace process is by being a good example, by using means of what I have, where I stand in my career, may it be social media, on TV, how I behave, even when I'm not in front of the camera. I think that's the best way I can set an example and hopefully reach out to my followers. Ako kasi lumaki ako sa Jensen sa Mindanao and naranasan ko rin ho yung bomb threats, yung bombing mismo na 5 steps away sa eskwelahan ko narinig namin. So, at nakita ko at naramdaman ko rin ho yung takot, yung fear ng mga tao doon. At 6 years later, nandito ako in a position para makatulong sa iba. Kinilala din sa palasyo ang tinawag na Business Partners for Peace na ginagamit ang kanilang produkto at serbisyo para maging katuwang ng pamahalaan sa pagsulong ng kapayapaan. Ayon sa Pangulo, ang pagkilos ng pamahalaan ay nakatuon para sa pangmatagalang pagkakaunawaan. Mula 2010 hanggang 2012, patuloy na buwababa ang insidente ng enkwentro sa pagitan ng ating mga sundalo at MILF. Sa katunayan, mula Enero hanggang Agosto ng taong kasalukuyan, 0 encounters pa po tayo at sana manatili po doon. Maliban sa mahigit 600 rebelding sumuko at nakabalik na sa kanilang pamayanan mula ng tahakin natin ng tuwidadaan, may halos 350 dating rebelde rin tayong nabigyan ng immediate livelihood assistance. Bilang puhunan sa kinabukasan ng kanilang mga anak, may 100 scholarship grants din tayong inihandog para sa kasalukuyang school year. Tuloy-tuloy din ang biyayang handog ng payapa at masaganang pamayanan o PAMANA program na nakapagbukas na ng halos 1,400 bagong bahay sa North Cotabato at Maguindanao. Gayun din ang mahigit na 55,700 na benepisyaryo ng ating community-driven development projects. Sinabi ng Pangulo na hawak ng Pilipinas ang world's longest-running communist insurgency. Ngunit ang mahigit 4 na dekadang record na ito ay malapit nang matapos. Matagal na po ako sa peace advocacy. Malayo na ang aking nilakbay sa buhay para sa kapayapaan. Pero ngayon, sa araw na ito, sa buwan na ito, sa taon na ito, ngayon ko lang masasabi na waring tanaw ko na ang pinakadulo ng biyaheng ito. Hinugna ang proseso. Malapit na nating mapitas ang bunga ng masinsinang negosasyon sa pagitan ng gobyerno at ng MILF. Ang pagdulunsad ng kampanyang I Am for Peace ay bahagi ng ika-9 na National Peace Consciousness Month na ginagawa tuwing Setyembre. Para sa Telebisyon ng Bayan, Elena Luna.